Napansin ko sa mga kabataan ngayon, at kwento na rin naman ng mga magumagulang, mga kababata ko tungkol sa kanilang mga anak na, Diyos ko po, ang kanilang lagay ng tubig ay hindi napayag ng hindi aqua plus. At yung mga anak nila, hindi sila napayag ng hindi naka-brace. May mga kakilala ako na namumroblema din ng susuotin ng mga anak, na kaya ang mahal ng arkilala ng gown, ang iba naman bumili ng gown, sobrang mahal daw. Napakaswerte ninyo dahil hindi nyo naranasan ang hirap ng buhay noon. Kaya pala magastos ngayon ang mga pagpapaaral. Hello po! Ako ay dumaan din sa aming simbahan. Bigla ko naalaala yung dating pari din sa amin. Si Father Noel. Ay naku po, ay pagkabait noon. At saka pagkagaling mag-homily. Humingi ho kami ng tulog doon. Gawa ng, para naman hindi namin ipinagmamakaingay. Dahil ang inay ho ay tumama ng 100 milyon. Ay noon ho ay hindi namin masabi sa tatay na nanalo ang inay ng 100 milyon sa loto. Dahil baka atakihin sa puso ang tatay at mamatay. Kaya kami humingi ng tulong kay Father na siya na ang magsasabi sa tatay. Ay di pumayag naman si Father na siya na ang magsasabi para nga daw hindi na atakihin sa puso. Ay di kinausap ni Father Noel ang tatay. Sabi ni Father, Mister, anong gagawin ninyo kapag nalaman ninyong tumama kayo ng 5 milyon sa loto? Eh di ako ay magtatayo kahit maliit na negosyo. Tapos ipapaayos ko ang aming bahay. Iipunin ko para sa pag-aaral ng aking mga anak. At yung iba naman ho ay ibabangko ko ho. Sumagot si Father. Very good. Magaling naman ho kung gayon. Ay paano naman ho kapag nalaman ninyo na 100 milyon pala ang napanalunan ninyo sa loto? Sumagot ang tatay. Father, itaga mo sa bato. Kapag 100 milyon ang aking napanalunan sa loto, ang kalahati ay ibibigay ko sa iyo. Ako po sa sobrang tuwa ni Father. Nahimatay si Father. Siyang inatake sa puso. Kaya namatay po si Father. Kahit pitong pangyayari yun, sobrang tuwa ni Father. Siyang inatake. Hello, people of the world! Welcome po sa Bayan ng Taal kung saan napakaraming beautiful heritage house at makikita nyo ang bagong tayong Jollibee! Bida ang saya kung saan ang konsepto ay heritage din. Ang ganda sa labas. Hindi ko pa ho napapasok ang loob at bukas pa ho yata yung opening. Pero gusto ko pagpunta ko dyan, gusto ko naka Maria Clara ako, naka kimona, o di kaya ho ay magbabarong ako. Pero dapat ako kinukuha ang endorser ng Jollibee dahil lahat ng mga baby boy ko sa Jollibee ko pinapakain. Charot! Story time! Ako'y matutulog na. Bigla akong may naalaala yung buhay ko noong kami ay kahirapan pa. Mahirap pa din naman ngayon pero medyo nakakaluwag-luwag pa minsan-minsan. Ay naalaala kong ikuwento sa inyo nung ako ay nag-aaral pa na ako ay nagpunta sa kantin at ako ay manananghalian. Itananong ko kung magkano ang kanin. Ang sabi sa akin ng tindera sa kantin ay 5 piso. Sabi ko magkano pagtutong? Libre na daw. Kaya sabi ko, ay siya yung tutong na laan. Tapos, sabi ko, magkano ang gulay? Ang gulay daw ay 15 pesos. Sabi ko, naku po, wala akong pera. Kaya sabi ko, magkano po yung sabaw na lang na iyon, yung sabaw ng sinigang? Ang sabi, libre na daw pagsabaw. Sabi ko, siya yung sabaw na lang, ho. Ilalagay nyo naman ng kaunting dahon-dahon at laman-laman. Na nagalit pa sa akin tindera at parang isang order na daw iyon. Sabi ko, sabaw lang naman ako, konting sahog lang naman ako konting ilagay ninyo. Di binigyan naman ako ng sabaw. Libre na lahat ho ng kinain ko ng tanghalian. Wow! Tapos, nagtanong ako ng Coke, kung meron silang tinda ng Coke. Aba, sabi ng tindera, siguro naman ikaw ay bibili na lahat na lamang ilibre sa iyo Sabi ko, hindi ho, meron akong tansandini na free Coke. Dahil nung panahon na iyon, pag ikaw ay bumili ng soft drinks, minsan may makikita ka na sa likod ng tansan o ng kitche din sa Batangas ng mga free Coke or you won 5 pesos o try again, ganyan. Coke ang napanalunan ko.
Eh di wala akong nagastos nung araw na iyon. Talagang tagong-tago ko yung libreng ko. Ayan, naikwento ko rin sa inyo dahil napansin ko sa mga kabataan ngayon. At kwento na rin naman ng mga magumagulang, mga kababata ko tungkol sa kanilang mga anak na, Diyos ko po, ang kanilang lagay ng tubig ay hindi napayag ng hindi Aqua Plus. Ano nga yan? Aqua Plus? O kung ano yung magagandang lagay ng tubig na Aqua Plus. Samantala sabi ko noong kay Kumarin, nung panahon natin, nung tayo elementary, ang aking lagay ng tubig ay lambanog. Tunay ho talaga lambanog. Yung mga pinag-inuman ng tatay ko, pagtapos na yun ang ginagamit kong tubig, nalagay yan. Ako po, pagkakabigat naman, yun ay galing pa sa Lucena, sa Sariaya. Na ngayon naman, ako napapunta sa Sariaya, parang bihira na yata yung lambanog na lagay ng tubig. Parang ngayon ang lagay nila ng lambanog ay mineral water. At saka dati naalaala ko ng elementary, ang aming lagay ng tubig ay ano lang, yung lagay ng ketchup. O nanilinis pa namin. Tapos parang social noon kapag ang lagayan mo ng ketchup ay yung plastic. O parang feeling ko nung kulay pula yata iyon, yung lagay ng ketchup na iyon. Nakakatuwa, yun na lang, social na kami nung panahon na iyon. Kaya pala magastos ngayon ang mga pagpapaaral dahil ang aking mga kapatid, halos ang anak nila iisa, dalawa, tatlo. Yun ang pinakamarami na itatlo. Sabi ko sa mga kapatid ko, bakit hindi kayo mag-anak ng marami? Sabi ng mga kapatid ko, mahirap daw. Sabi ko, parang hirap ang buhay? Ay tayo nga. 10 magkakapatid, napagtapos lahat ng inay ng pag-aaral. Bakit kayo? Kayo nga nasa abroad, kayo may mga trabaho. Parang kayo isa pa lamang pinapaaral nyo o dalawa kayo hirap na. Iba daw ang buhay ngayon. Hindi ko naman maintindihan kung ano talaga ang pinagkaiba ng buhay noon at buhay ngayon. Bakit laging sinasabi nila na mahirap daw ang buhay ngayon, kaya mahirap magpaaral at mahirap ng madaming anak. Hindi ako sure talaga dahil sa both parents ko, both sila nagbangka. Uy! Yung family ng tatay ko dito sa Batangas ay 10 sila. Tapos sa side naman ng mother ko, 10 din silang magkapatid. O mas marami pa. Tapos ang anak nila ay madadami din. Pero ngayon, yung generation, sobrang kakaunti na. Naisip ko baka siguro sa mga gadget. Pero yung gadget, pwede pa siyang bilhin talaga sa panahon ngayon. Dahil talaga namang kailangan ang gadget, ang mga cellphone. Pwede pa yun. Ang hindi ko lang maintindihan talaga, huwag naman ito makakarating sa anak ng aking mga kumara, tsaka yung anak ng aking kaklase dati. Yung mga anak nila, hindi sila napayag ng hindi nakabrief. Oh, no! At yung daw ang uso ngayon. Diyos ko po, samantala ng panahon namin, yung nagagagay kami, brace yung, yung spring ng notebook. Yung parang naglalaro-laro lang sa ngipin noong panahon na iyon. Kawad. Pero samantalang ang mga bata, hindi talaga napayag ng hindi nakabrief. Samantalang minsan naman, mga cute naman sila kahit baga may mga sungki ang ngipin. Pwede nang hindi ipabrief. Ang cute kaya. Pero ngayon ang mga bata talaga, parang halos lahat na nakikita ko, parang ang daming nakabrief. Tapos last month, nag-judge ako ng senior and junior prom. Hindi ko na alam, parang gano'n, isang prom. Hindi ko alam kung junior o senior. May mga kakilala ako na namumroblema din ng susuotin ng mga anak, na kaya ang mahal ng arkilala ng gown, ang iba naman bumili ng gown, sobrang mahal daw. Kaya ang pagpapaaral nila ay kamahal. Ang dami daw gastos. Pero naalaala ko, noong ako ay junior at senior prom, alam niyo sa sobrang hirap ng buhay talaga. Ay, ayan i-attach ko yung picture. Ayan yung polo ko noong junior prom at senior prom ay iisa. Tapos yung sapatos ko noong junior prom, yan ay pamasok ko talaga. Tapos nung senior naman, yung sapatos na yan ay combat shoes yan. Nung binili namin ng ina yan sa Divisoria, parang 2-in-1 na pwedeng pamasok, na pwedeng pang combat shoes dahil wala akong pambili noon ng combat shoes. Tapos nung nag-college ako, yan pa rin ang gamit ko nung ako ay nag-college. Yan din pa din na sapatos na yan. Tsaka yun din ang ginagamit ko nung panahon na may ROTC dahil wala akong mahiraman noon ng
combat shoes. Noong panahon na yun, talagang kahit pa paano nagagawa ng paraan. Medyo ang mga tao yata noon, panahon namin, generation, ay parang kaya naming mabuhay ng simple. Ngayon ata, Diyos ko, sabi ko sa mga bata, Diyos ko, nung panahon namin, kami ay naglalakad lang papunta ng school. Minsan nga ibitin pa nung kami ay high school naman dahil ang layo ng bahay namin. Napakaswerte ninyo dahil hindi nyo naranasan ang hirap ng buhay noon. Ngayon, ang sasarap ng buhay ninyo. Ang sama sa akin generation nyo iyan, huwag nyo ikumpara sa buhay namin ngayon dahil iba na ngayon. Napahiya pa ako. Huwag ko daw ihalin tulad yung generation ko sa generation nila. Kaya minsan nag-iisip ako, paano kaya, halimbawa ako ay college or high school, meron kaya akong cellphone? Halimbawa ngayon, ito yung generation ko, meron kaya akong cellphone? Afford kaya ng family ko na mag-cellphone? Ano kaya ang unit ng aking unit gaga? Ano kaya ang aking cellphone? Pero parang pili ko hindi siguro ako naka-iPhone. Baka mga Android ako. Kayo, kung tatanungin ko kayo kung batang 80s, batang 90s, kunyari ang ilalagay kayo sa buhay ngayon. Hindi ko alam kung ano to, millennial o Gen Z. Sa palagay ninyo, may cellphone kaya tayo? Or baka mga mumurahin lang? Yun lang naman, napag-isip-isip ko lang na, baka siguro kaya iniisip ng iba o sinasabi ng iba na mahirap talaga ang pagpapaaral ngayon kumpara noon at pagkakaroon ng maraming anak ngayon kumpara noon. Siguro nga dahil sa mga bilihin o dahil nga masyado ng technology at ang mga kabataan parang gusto lagi sumasabay sa agos ng buhay na kahit walang-wala naman ipinipilit. Naku po, pinipilit ang kanilang ina na magkaroon ng ganito, magkaroon ng cellphone, magkaroon ng motor. No! Matala tayo noon, Diyos ko. Kaya tayo ay malalakas dahil tayo ay sanay maglakad mula sa school hanggang pauwi ng bahay. Tapos, ang simple pa ng buhay noon, pasok namin alas 6 hanggang minsan nga alas 5 ng hapon. Naku, pag-uwi namin mula umaga hanggang hapon sa pag-aaral, baka may nakakapanguha pa ng bayabas, nakakapag-ihaw pa kami ng mais sa gubat. Oo, nakakapaglaro pa kami ng mga physical na laro, yung mga tumatakbo kami, sumbaka, ganyan-ganyan, tampian, tagu-taguan, nakakapaglaro pa kami noon. Samantalang ngayon ang mga bata, pansinin ninyo ang mga bata ngayon, ay kapag galing school, kahit umaga, tanghali ang labas, abay tulog, pagod na pagod. Hanggang hapon na yata ang gising ng mga yun. Samantala tayo ay nakakapaglaro pa. Kaya nakakatuwa rin naman ang mga buhay natin noon. At saka napansin ko ngayon, parang feeling ko lang dahil siyempre wala nga noong gadget. Kapag tayo ay pinapatulog ng nanay natin, kapag tayo ay naiyak, talagang inaamo tayo ng ating mga magulang. Kaya naman yung bonding natin, yung pagmamahala natin ng ating mga magulang ay talaga namang iba. Talagang iba yung intact. Wow, intact! May ma-English laang talaga. Pero kasi iba yung talagang yung communication talaga at saka yung damdamin iba. Ngayon, ang mga bata, Diyos ko, pag nagligalig, bigyan mo lang ng cellphone, manonood din sa YouTube. Kahit mga batang maliliit, mga wala pang 1 taon, o di kaya mga 5 months, ganyan-ganyan. Ayun, talagang, kaya parang pili ko, baka mamaya mas malapit na sila sa cellphone. Pagka nagliligalig ang mga bata, kapag ang mga bata ay ayaw maglaro, bibigyan mo lang ng cellphone, yan. Minsan naandyan na, kunyari may mga gathering, pero yun napansin ko dito sa aking mga pinsan nga, din kami, which is hindi ko din naman masisisi nga. Dati noon, pag kami nagkikita talaga kami ikwentuhan, naglalaro, kung ano-anong laro, oo. Minsan kami na rin nagagawa ng mga sarili-sarili naming laruan, dahil nga, we can't afford ng panahon na iyon. Ngayon ang mga bata, Diyos ko, pag may mga family gathering, syempre magchichikahan kami mga magpipinsan, pero yung mga anak-anak na nila, ng mga pinsan ko, parang hindi nagbabanding. Oo, parang sila may kanya-kanya silang mundo. Laro. Sabi na, hoy, maglaro kayo. Tigil-tigilan nyo yung cellphone. Asin nyo yan. Siyempre, mag-iiyakan ng mga iyan. Sabi ko, kaya nga lagi sila sabihan na huwag laging paggamitin ng cellphone.
O, pero ngayon naman, napapansin ko naman, kahit naglalaro sila, hindi nagkakaroon naman ng tsikahan, nagkakausap-usap din naman ang mga bata, nagkakwentuhan. Pero iba pa rin talaga yung talagang walang cellphone, walang gadget. Ang mga bata talaga ngayon, talagang, ewan ko, hindi ko maalam kung may damdamin pa ba sila sa isa't isa. Hindi katulad namin noon na talagang, pag kami nakikita, magpipisa talagang laro. Yun lang, o baka antok lang ako. Ay siya, sige na. Maraming salamat na ikwento ko lang naman. Aray, wala nang edit. Kaya pasensya na kayo kung bulol-bulol ang aking pagsasalita. O kung ano man mga pinanghasabi ko din. Ayan, siya. Bye-bye na. God bless.